Hello guys, good day to everyone. Today is Saturday, and since wala tayong ganap going out for our eating outside, no? So I'll be sharing again yung aking low carb regimen, no, for today. So i-share ko lang sa inyo. So tayo dito. Yan, so this afternoon I have already fasted for around 16 hours. So we will have our brunch. So ito yung ating kakainin ngayon. We have a low carb ensalada. Lalagyan ko pa to ng ano mamaya, ng onions. Yan. And of course, seafood is okay for low carb. So we have here alimasag, maliit lang yan. And tahong na ginataan. So yan ang ating kakainin to break our fast. Guys, magkwentuhan naman tayo this time. Another vlog na gagawin natin. Magkwentuhan tayo dahil matagal tayong hindi nakapagkwentuhan. So gagawin ko muna itong bulletproof coffee ko. Butter lalagay ko sa black coffee. So yan siya. At ito yung ating brunch, no? So seafood tayo ngayon, more on tahong and alimasag, ito ginataan. And then kain din tayo nitong itlog at saka itong ensaladang talong na merong kamatis at sibuyas. So yan yung ating kakainin for low carb. So magkwento-kwentuhan muna tayo dahil matagal akong hindi nakapagkwento sa aking mga vlog. So again, no, ang gusto kong ipahatid yung aking advocacy na low carb lifestyle. So this is just black coffee. Lagyan ko ng creamer din. So yan, yung creamer, pwedeng heavy cream or creamer. Yung creamer kasi ako hindi masyadong fan nito kasi nga may mga iba't ibang component pa yan. Pero pasok naman siya sa low carb din. So yan. Yan guys, so for today's vlog, dito lang tayo sa bahay, kakain tayo. So I'll be sharing yung siguro kwento ko lang how low carb helps me, no, or help me in a way. Kasi nga before I used to have a high LDL, VLDL, no, tapos cholesterol. So yan, ito yung kakainin natin ngayon, no? Ensalada. Yan. So nung nangyari yon, I tried the usual, no, na regimen na usually low fat diet. And then it turned out after bumalik ako dun sa doktor, nagpa-blood chem, walang nabago dun sa result, no? Taas pa rin yung mga triglycerides, no, yung mga supposedly mabababa, no, na lipid, mga lipid na dapat ay mababa. So yung aking HDL mababa at that time, no. But when I saw the video of Dr. Rojo, yun yung time na sabi ko baka I have to try the low carb diet para makorek yung aking problem with lipids, no. And true enough, after few months of trying it, yun na, bumaba na siya. Nag-normalize na, no? Normalize na, tumaas yung HDL, normal na yung LDL, and then triglycerides, no? Bumaba na siya, nasa normal range na siya, na used to be nasa more than 200. So yan, kaya I keep on doing yung aking low carb lifestyle, no? So of course, maraming mga hindi nag-a-agree for this kind of lifestyle, pero again, siguro sa mga hindi pa rin na sure kung talagang gusto nyo gawin yan sa sarili nyo, you can seek the advice of your physician, or lalo na kung meron ng mga karamdaman, no? So remember, I'm not a medical doctor, but what I'm trying to share lang yung mga experiences ko, yung mga nangyari sa akin, no, with the help of the low carb diet. So kaya ito yung mga kinakain ko ngayon, no? So kung nakikita niyo yung mga previous vlogs ko, kumakain man ako sa labas, pero I make sure na naka low carb pa rin ako. Iniiwasan ko yung rice, yung bread, yung pasta.
drinks na matatamis, no? Yung sugary drinks, lalo na yung soft drinks. So I prioritize meat and fat and very low carb lang, no? Para yun nga, no, makorek ko yung aking mga problem with the lipids. Kaya ngayon ito seafood, ito yung mga kainin natin. Plus meron din kaming leftover kagabi na ano, no, na chinicharon na baboy, no? And yung fried chicken, no? Meron din. So normally yan yung mga kinakain ko para nga makorek yung aking problem with the lipids. So, yun, kasi matagal akong hindi gawa ng ganitong vlog, no, na kwentuhan lang. But just want to share na ito yung mga ginagawa ko. I know sa mga sa low carb community, no, marami na nag-testify, no, na nagkaroon ng reversal din ng kanilang, hindi lang sa lipid but even in their diabetes. Dahil nga sa pag-low carb, binabawasan natin din, no, hindi tayo kumakain masyado ng sugar, and we make sure that we are in state of ketosis. So aside from low carb, I also do fasting, usually around 14 to 16 hours, no. Yun naman para bumaba yung level din ng inflammation, tsaka para magkaroon tayo ng autophagy. So I recommend na if you want to do this particular lifestyle, pwede rin kayong mag-research at pag-aralan before you dive into this particular diet, no? Or this activity. Kasi syempre, hindi naman lahat ay masasabi natin na yung iba kasi medyo pag nagsisimula, madaming mga side effects na nararanasan. Yung nahihilo, no? Pero that is just a usual, normal lang yun, no? Normal scenario. Kaya nga dapat talaga dahan-dahan lang muna. So hindi pwedeng biglain na magpa-fasting ka kaagad, no? Or yung low carb mo, kaling ka sa high carb diet tapos maglo-low carb ka kaagad. So pwede nyo unti-untiin yun. So yun, siguro I can also share sometimes if I have again an available time, no, on how did I begin, no? Paano ko sinimulan yung process ng low carb ko in the future, maybe in some other video. So yun lang guys, so kakain muna kami and I just want to share this experience with you. God bless.